Ito po yung task na ibinigay sa akin ng chapter 5 po ng Steps to Christ, na pinamagatan po na consecration. Let's pray. Mahal po namin Diyos, nais po namin na kayo ay makausap. Sa panahon ito kami po yung makikinig at amin pong muni-munihin ang aming mga sarili sa paksa ngayong gabi sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, ito po ay ginawa ko 3 days po ata. Yung misis ko nagagalit. Tagal-tagal naman yan. With animation, patas ngayon pala po ng animation. Pero okay lang. So, nasa chapter 5 na po tayo. Ang una pong chapter ay God's love for man. Sumunod po yung the sinner's need of Christ. Confession, repentance, and then chapter 5 po yung sa akin. Hindi po natin mararamdaman yung consecration hanggat hindi po natin na pagdaanan itong mga previous chapters sa ating pong buhay. I mean, not just only reading. Okay po? So, consecration. It focuses on the concept of consecrating one's life to God. Ito po sa Tagalog ay pagtatalaga. There is a burning desire inside us na hindi po mapipigilan kundi tayo ay magtalaga sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin nun, hindi na tayo magiging salawahan. Hindi na tayo magdadalawang isip kung mamahalin ba natin ang Panginoon o hindi. Sa ibang terminology po na to ay pagpapakabanal. Pagpasok sa atas ng kabanalan. Kung titingnan po natin ang ibang pananampalataya, meron din silang consecration, pero sa ilang pili lamang po ng mga tao. Halimbawa po, yung mga Katoliko, sila po ay merong mga madre. At sila po ay iba-iba ang uniform, iba-iba ang kanilang katedral at monasteryo, at iba-iba po ang kanilang paglilingkod. Sila ay nag-consecrate na hindi sila mag-aasawa at hindi sila may in love sa lalaki. At sila po ay magpapagamit sa Panginoong Diyos hanggang sa buo nilang buhay. Ganun sila magmahal sa ating Panginoong Diyos. Sa pari naman, ay may iba't ibang klase. Merong monghe sa Tagalog. Sa monastery po nila, bawal silang lumabas. Itong nasa kanan. Bawal silang makipagkita sa tao. Meron lang silang tagapamalengke na inutusan nila. At sila po ay doon na rin ililibing. Araw-araw sila naghumay ng kanilang libingan. Sila nagtatanim. Wala po silang ginawa kundi manalangin lang. Ganun sila kasagrado sa kanilang relihiyon. Sunod po yung prayer o yung tinatawag nating gumbusa, sila po yung community. Mostly on sa politics, sa school, at sa community. And then meron pong priest. Sila din po ay hindi nag-aasawa. Merong umalis si Aglipay, isa din siyang pare, pero nag-asawa siya. Katoliko pa rin po sila sa kanilang turing, pero mag-asawa sila. Nowhere in the Bible we can find na ang pare ay bawal mag-asawa. Sa Bible, ang pare ay dapat may asawa. Ang sabi ng Manalang Sulatan. Pero nung binago nila ang katuruan ng Biblia, nang sa ganun sila ay mag-concentrate sa gawain na hindi na lang mag-asawa, datapwat sa pagpigil na ito, sila po ay nagkakaroon ng pagkakasala dahil sila po ay nagkakaroon ng secret girlfriend. Secret na anak. At ang kanilang ginagawa sa panata nila ay karalitaan, kalinisan at pagsunod. Kapag kung titignan po natin, hindi na. Dahil mas mayaman pa sa mga pastor at sa mga pinuno ang kanila pong ginagawa. So yung panata po nila ay hindi na nila nagagawa. Maliban lang po siguro sa mga monghe. Sa Hindu naman, sa Hawaii, meron din mga monk
Doon po sila ay nagko-consecrate ng kanilang mga sarili. At ang pinakamataas na kanilang antas na mararating ay sila po ay mag-mummification. Merong 3 level yon. Kakain sila ng kung ano-ano mga ugat, hanggang sa may purify daw sila, tapos po ay mag-meditate sila ng 1,000 days, hanggang sa ililibing sila, at pag nakita sila na patay na, gagawin po silang Diyos, at pwede na po silang sambahin. Mostly sa kanila po ay nanlilimos sa kalsada. Yung mga taong tapat, nagbibigay. So, pagka sila nagkaroon ng service dito sa church, hindi lang dito, halimbawa ay tayo offering na. Lalabas ba sila sa buong Moriones, sa buong Masinop, hanggang sa marating nila at makuha nila yung kanilang kailangan. Mga tayo lumulubod, pag sila lumalakad, they're very much consecrated on their belief. Meron din po yung tinatawag na mga Taoist sa China mostly. At sila po ay marunong sa Kung Fu, kung tawagin, yan. Marami po at sikat po sila. Sila po ay nagsisindi ng mga kandila o insenso na nalangin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At sila ay naniniwala sa mga pampaswerte. Kung tawagin natin yung mga Feng Shui. May mga malas din sa kanila. Yan. Meron din po sa India, Agoris and Naga Sadhus. Sila po ay magkaiba pero isa ang kanilang patutunguhan. Sabi po nila, ang kanila pong ginagawa, sinusunog yung mga patay, tapos itatapon yung abo sa ilog sa India, na sagrado, yung abo na doon maglalakbay daw. Doon sa mga ibang na hindi nasunog, kanila itong kinakain. Kahit yung kanilang pupo, kinakain nila, dahil ang Diyos daw ay nasa kanila. So kung nasa kanila ang Diyos, kahit ano daw magagawa nila at hindi daw sila mapapahamak. Ganun din sa India, iba't ibang relihiyon nila, no? Napakarami nilang Diyos actually. Ang pinakasagrado sa kanila ay mga hubot-hubad. Pag sila'y nag-worship, nakahubo sila at mga hubad. Kita niyo yung presidente ng India, yung sagrado kasi sa kanila yan. Pero meron sa kanila ding lugar na tinatanggap yung babae. Yung sa una, hindi tinatanggap dahil bawal daw maghubad yung babae, nadidistract daw yung mga lalaki. Kaya merong nakahubad, meron namang mga nakadawit sa kanilang paniniwala. Sila po ay talagang sagrado. At ang tawag nila dito ay self-discipline. Sila yung mga disciples. Yung tinatawag natin na mga extreme ang kanilang pananampalataya. Pero dala-dala nila ang mga pagan rituals and traditions na meron po sa kanilang pananampalataya. At hindi kataka-taka, ano po, mga kaibigan, kapatid. Yung pagan Christianity ay nasa loob po ng halos sa buong Pilipinas ginagawa ang pagsamba. Ang sabi ni Satanas, hindi balik kayo'y maging Kristiyano basta dala-dala nyo ang turo ng paganismo. Hindi ako nababahala. Kaya po sa mga pulpito, may mga practices and traditions and rituals na ginagawa at tinuturo ng mga tagapagturo sa kanilang iglesia. At ito po ay nakakatakot na kinakailangan po natin iwasan. Dahil kung gusto natin mag-consecrate sa Panginoon, dapat hindi natin dala-dala ang turo na itinuturo ni Satanas kahit sa pulpito po natin. So yung mga tradisyon na ito ay nasa loob na rin ng Kristyanismo. Kitang-kita na. Kaya okay lang yan, magbinyag, sabi nila, hanggat nakokompromise mo yung salita ng Diyos. Okay lang yan, mag-pray kayo, magsimba. Hanggat nakokompromise niyo yung salita ng Panginoon, okay lang kayo dyan. Huwag kayong aalis dyan. So consecration. Ano naman ngayon ang consecration sa Adventist? Dito na ngayon pumasok si Mrs. White sa kanyang spirit of prophecy. Merong deeper interpretation than just religious word. Yung mga ginagawa po natin everyday, merong spiritual implications po ito sa atin. Kapag ka po lagi natin binabanggit na magamit natin sa pang-araw-araw na buhay ang ating mapapakinggan, that means we need consecration to apply that kind of prayer in our lives.
Una, consecration, pagtatalaga ng isang sarili, nang sa ganon tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoon para maluwalhati ang ating Panginoong Diyos. Yung pagtatalaga po, ito'y araw-araw. Yung lahat ng ating ginagawa ay binubusog natin yung ating espiritu. Ito man po ay mabuti o masama, tayo po ay nagtatalaga. Kung tayo ay nagbabadminton, araw-araw, nagtatalaga tayo ng oras natin, hindi pwedeng hindi eh. Nang sa ganon, tayo po ay maglingkod. Nagkakaroon po ng bunga ang pagtatalaga ng paglilingkod. Ay, dadalo ako ng maaga sa church. Ay, maglilingkod ako sa aming kapilya. Kapag ka po kayo'y naglingkod ng wala kayong pagtatalaga, alam nyo, madali kayong magdamdam. Nasabihan lang kayo ng konti, madali kayong magtampo. Kapag po tayo ay nakutya lang ng konti, nabiro lang ng konti, masama na agad ang ating turing. Kaya hindi po tayo nagbibigay walhati sa Panginoon. Walang kwenta ang ating paglilingkod sa iglesia kung tayo ay walang pagtatalaga unang-una sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang sanlibutan nagkakandara pa sa papuri. Kinakailangan merong certificate. Kinakailangan merong regalo. Kapag kami nagawang paglilingkod, meron kang hinihingi, ibig sabihin, that is not for the glory of God, but to glorify yourself. Papakita mo talentado ka, ipapakita mo magaling ka, ipapakita mo na dapat kailangan ka sa iglesia at hindi ka mawala. Just to be thankful ang mga kapatiran sa iyo. Panginoon, tatawarin niyo po kami. Ituro naman natin lagi sa Panginoon ang lahat. What is the purpose of consecration? It is to become more like Christ. Kahit hindi po tayo ganun ka-talented, kahit hindi po tayo ganun kagaling, pero kung tayo ay consecrated sa Panginoon, alam niyo po, dahil niyo pa ang napakahusay at napakagaling ng mga mangaral sa sanlibutan. Sapagkat maaaring magaling lamang siyang mangaral, pero paglabas ng iglesia, hindi siya consecrated kung ano-ano ang kanyang ginagawa. Yung mga miyembro minsan nagkakagulo sa program, sa activities. Hindi nila nalaman, naging ugali na ni Satanas. Nag-away-away, maligalig sa meeting. Ano na yan? Meeting. Pagkasimbahan, iiyak-iyak. Pagkasimba, nagpapasalamat sa Panginoon. Pero pagka-meeting na, ang bigat na sa damdamin. Tulit sa hirap. Paano tayo magiging kawangis ni Kristo? Kung yung pagsimba natin at pag-meeting natin ay nagiging ugali tayo ni Satanas. Kaya ang consecration ay pag-aalay ng ating sarili, mga pagnanasa at plano, pabor sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. It involves giving up our own desires and plans in favor of the will of our God. Yung ambisyon natin, buong pagsuko, Brother Nelson, yung ambisyon natin sa Panginoon, ambisyon natin sa buhay, isusuko talaga natin sa Panginoon. Alam niyo ba, binyag ako yung kantang sa iyong mga yapak, ay talagang nakakaiyak yan. Oh. Ako ay tatahak, ang hirap ng buhay, grabe. Pero yung ambisyon natin, ipapasuko natin sa Panginoon. Maraming magbabago kapag tayo consecrated sa Panginoon. Maraming masasagasaan. Letting go of attachment. Minsan pag nagsesend tayo ng messages, di ba? Attach file, attach image, attach PDF. Kaya pag tayo consecrated sa Panginoon, minsan, Panginoon, hirap na hirap ako kasi binubuhat mo yung hindi pinapabuhat ng Diyos sa iyo. Binubuhat mo yung dati mo nang daladala na sana dapat ay iyon ang iniwanan. At ngayon, daladala mo sana ang cross ng ating Panginoon na siyang kagaanan sa ating paglalakbay Kristiyano. Letting go of attachment. Nag-adjust na ang Panginoon, matutuin po tayo mag-adjust. Minsan tayo po hindi nakakaunawa sa isa't isa. Nagagalit tayo, nagdaramdam tayo. Mas nakakatakot po pag tayo po ay ma-pride, mapagmataas. Hindi tayo tumatanggap ng sorry at hindi po tayo marunong sorry. Minsan dala-dala pa natin yan, kahit tayo binyagan na. Ang bigat-bigat sa loob. Alam niyo po, naglalakbay tayo papunta sa langit.
Yun yung mga humahatak sa atin kung bakit hindi tayo nag-grow sa ating pananampalataya. Kasi meron pa tayong mga big dala-dala sa paglalakbay Kristiyano natin. Ano pa ibig sabihin ng consecration? Buong pagsuko sa Panginoon. Stepping into the unknown with the assurance that we are held and guided by our Lord. Lalakad tayo sa tubig, kaya hindi pa tayo lumalakad sa tubig. Kasi ang Panginoon nandoon. This is just a metaphor. Ano yung mga tubig na kinatatakutan natin laharan. So, ang buong pagsuko ay responding only to God's love for us. Hindi natin pwede sabihin, Lord, ibibigay ko sa iyo. No, it's just a respond. Kapag naramdaman mo yung love ni God, saka pa lamang po tayo consecrate sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo unang-una na nagko-consecrate ang ating sarili sa Kanya. It's just a respond. Ang buong pagsuko ay pamumuhay na sakripisyo sa ating Panginoon Diyos. Madaming sakripisyo kayong ginagawa. Ano? Ako nung linggo hindi ko na kinaya. May mga sakit po kami, may mga ubo. Muntik na nga hindi ko man tayong dalawa inubo ko yan pagkamadaling araw, kahirap. Pero kayo, sabi ko, matindi rin yung mga sakripisyo ng mga kapatiran, no? Pera, oras, kahit trabaho, minsan nasasagasaan, pati school natin. But we do this because we would like to consecrate our lives to God. Nagkakaroon tayo ng living sacrifice sa Kanya. Let go of things that hinder our relationship with God. Ito na mga kapatid. Evil sports, no? Highlights, sabi. Ano yung nagpapahinder ng ating spirituality? Baka naman ito'y laro. Hindi mo na kailangan magmongha para ikaw ay magmonghe, para ikaw ay maging banal. May kinakailangan ka lang i-delete. O kaya yung mga palabas na hindi sang-ayon sa banal na kasulatan. Maaaring ito ang nagpapahinder sa atin. Bakit? Inaagaw yung oras natin na sana tayong nagbabasa ng Biblia. Nagigising sana tayo ng maaga. Tayo sana ay nakapanalangin, pero hindi. 5 oras nanonood, 3 oras. Manalangin, wala pang 10 minutes. Ang ating oras at mga panahon sa libangan ay ituturing ba na walang kabuluhan sa upuan ng paghuhukom ni Kristo? When the judgment day come, i-review ni Lord lahat ng ginawa mo sa iyong buhay. Sa loob ng 60 years, ilang taong kang nanood? 10 years, Lord. Sayang. O ilang taong ka naman naglaro? 10 years ulit, Lord. Ilang taong kang nanood ng Batang Quiapo? Ilang taong kang nanood ng YouTube na walang kinalaman sa iyong pananampalataya? Are we consecrated to God? Choosing your friends, no? Ilang taong kasama mo na hindi mananampalataya at ilang beses kang inaya mag-inom, manigarilyo, hindi na magsimba. Mga kapatid, the danger of music. This is satanic industry. Ito ba yung nakapagpahiwalay sa inyo? Kailangan ninyo sino i-shutdown ng inyong mga account sa Spotify. That's not what I meant. Mag-Spotify kayo, pakinggan nyo lang yung mga bagay na magpapalago sa inyong pananampalataya. Sabi ni Miss White, ang musika ay ang idol na kinikilala ng maraming Kristiyanong nag-iingat ng Sabado. May kapatiran dito sa atin sa distrito. Merong earphone, napakinggan ko. Hanggang sa dulo na. Hindi nakakatakot. Mga kapatid, Sabado sa church, nagpapatugtog. Isa sa mga pinakahumaling na parang Satanas upang magdala ng kalituhan sa mga kaluluwa. Bakit ka nalilito? Alam niyo ba ang mga musika ay doktrina ni Satanas? Yung mga musika na hindi sa atin. Sinasabi niya, sige, magpakamatay ka, sige, mayamot ka, sige, may-inlove ka, umiyak ka. Diba yung mga kanta? Nakakaiyak, nakakalungkot pag napakinggan mo, walang pag-asa. Sabi ni Pastor Tamay dyan horror songs, Halloween songs, choosing your life partner. Dibawa,
Ay, sasagutin ko to. Graduate pala ng lasad eh. Nakita mo sa wall niya. Ito yung bank account niya. Ma, ang yaman. Nag-withdraw ng 8 million, may tira pang 12 billion. Bihira, no? Pastor, ano, pakasal ako na pastor. Ako bahala sa 3rd floor, 4th floor, tsaka parking nyo. Alam nyo, ito mga girls, no? Pag nakita nyo yung lalaki, ganyan yung Bible, huwag nyo nang pakakawalan. Ito yun ha. Pag kami naligay sa inyo, dala mo ba yung Bible mo? Tapos tignan mo, pagka yung Bible niya maayos na maayos. Ako, pagdudahan mo yan kung yan ba ay dikit kay Kristo. No? Pag nakita mo yung kanyang laman ng panalangin, pwede ka ba mag-pray? At hindi marunong manalangin. Naku po, delikado yan. Mahirap yan. At kapag nag-care group kayo, pakinggan mo, maayos ba siya magpayo? At pag hindi mo napakinggan maayos magpayo, delikado yan. Huwag niyong sasagutin. No? Dahil pag nakita niyo itong tatlong ito, alam niyo, kahit wala yung 8 million sa kanyang bank account, para ka nang nagkaroon ng sweetheart na secret trillionaire. Ha? Bakit? Nakita mo na yung karian ng langit, magkasama kayo. Nakita mo na yung pamilya niyo, masaya, kahit kokotin yung kinakain. Kahit nag-ikaws kayo, pero ang pananampalataya niyo, matatag kahit anong bagyo. Pambihira. Para kayong pinagpala ng higit sa lahat. No partial dedication. Total commitment talaga. Complete mind, heart, soul, body. Pagkaloob natin sa Panginoon. Yun yung devotion na tinatawag natin. Pati damit. Wala dapat pag-aari ni Satanas. Tingnan ninyo yung mga locker. Pag may pag-aari ni Satanas, pagtatapon nyo na. Pati yung pagkain, yung kinakain natin, dapat ay biblical foods, at least. Yung television natin, yung pinakikinggan, yung ating pagkain, yung ating cellphone, at yung ating pa-holding hands sa anino. Hindi ko sinasabi na masama lahat yan. Pero ayoko na wala kayong discernment to know what is right and wrong. Hindi ko sinasabi na mali ang gantong laro. Pero ang gusto kong mangyari, hindi kayo spoon feed. Na alam nyo, kahit wala si pastor, kahit hindi nakatingin si pastor, alam ko, pastor, ito ay mabuti at tama. Alam ko, Lord. Alam ko, mama, papa, ito ang mabuti at tama. Alam nyo, respeto kayo. Pagka alam nyo na yung tama at mali sa inyong ginagawa, pwede na kayong pakawalan. No? All I have is yours. Sabi ng isang quotations. We don't give things to God. We are His property. Sabi mo sa Lord, I offer my life to you sa bridge. What can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? Ano ang ibibigay mo sa Panginoon na hindi niya pag-aari? Yung oras? Yung puso? Yung isip natin? Kaya niyang kunin yan anytime. Pero hindi niya yung gagawin because He loves you. Pambihira, no? Alam niyo, pag namigay ka, o merong nagbigay sa'yo, tapos pag nag-away kayo, babawiin. Ano yun? O ay naligaw sa'yo, binigyan regalo, tapos nung nag-break kayo, sundin mo na yung mga pinagbibigay ko sa'yo. Ang Panginoon, hindi. Nung binigyan ka ng Panginoon, ng utak, ng isip, ng puso, at ng katawan, at hindi mo pinagkaloob sa Kanya, hindi niya yun babawiin sa iyo nang walang pahintulot ng iyong willpower. Yan ang tunay na pag-ibig. Ang Diyos hindi namimili na mag-consecrate ka ng iyong buhay sa Kanya. Pero alam nyo, nasasaktan ng Panginoon. Ibinigay na niya ang lahat. Tapos tayo yung oras natin, hati sa Kanya. Ikaw ba gusto mo may naliligaw sa'yo, pero may nililigawan din iba? Gusto mo ba meron kang katipan, tapos may katipan din siyang iba? There is no discipleship without consecration. There is no growth without consecration. No Bible reading without consecration. No effective prayer without consecration. No value of church membership without consecration. The Holy Spirit is unwelcome without consecration.
Tuwan-tuwa sa atin na sa dalangin tayo, nagbabasa tayo ng Biblia, nagpa-participate tayo, pero ayaw ni Satanas mag-consecrate tayo. Okay lang yan, gawin niyo yan, sige lang, sama kayo kay pastor, pero huwag kayo mag-consecrate ha. That is the church of Satan. Marami siyang miyembro sa bawat iglesia. Sige lang, gawin niyo lang, pero do not give everything to God. Give some part of your time to me.